Good morning po everyone. So ngayon ay dadako naman po tayo sa Chapter 5, Separation of Property of the Spouses and Administration of Common Property by one spouse during marriage. So ito po yung continuation ng Part 1 ng ating report. So ngayon still nasa Title 4 pa rin po tayo, titled Property Relations between Husband and Wife. And nasa chapter 5 na po tayo. Yan. Let's move on. Sa Article 134, so nakasaad po dito na in the absence of an express declaration in the marriage settlements, the separation property between spouses during the marriage shall not take place except by judicial order. Such judicial separation of property may either be voluntary or for sufficient cause. So dito po sabi dito na kung hindi po malinaw yung pagkakasaad ng kasunduan sa pag-aasawa, ang separation of property po during marriage ay hindi maaaring mangyari maliban na lamang kung ito po ay utos ng hukuman at through the court ay maaaring yung sa separation of property po ay maaaring kusang loob o dahil sa isang sapat na dahilan. Kaya papasok po dito yung Article 135 kung saan kino-consider na sufficient cause for judicial of separation of property. Una, kapag yung asawa mo ay nabilanggo at napatawan ng tinatawag nating civil interdiction na diniscuss ko po doon sa first part ng ating discussion. Pangalawa, ikinonsider ng korte na nawawala ang iyong asawa. Pangatlo, inalista ng korte ang karapatang magulang ng asawa. Pang-apat, pag-abandona o paglabag ng iyong asawa sa kanyang obligasyon sa inyong pamilya na nakasaad sa Article 101 na tinalakay din po natin sa first part ng atin pong yun po. Tapos ay sa panglima, yung pag-abuso sa kapangyarihang pamamahala ng iyong asawa na ibinigay mo na pamahalaan yung isang property nyo. Pang-anim ay paghihiwalay sa katotohanan. Kung ang mag-asawa ay hiwalay sa katotohanan sa loob ng hindi bababa sa isang taon at ang pagkakaroon ng pag-ayos ay hindi na malamang mangyari. Yan. Yan po ang maaaring sapat na dahilan para po bigyan kayo ng judicial separation of property. At nadako naman po tayo sa Article 136 kung saan napagkasundoan nyo na halimbawa si Maria at si Juan napagkasundoan nila na magkaroon ng sariling ari-arian o paghiwalayin yung kanilang mga ari-arian para malinaw na makita nila at maayos yung hati ng kanilang ari-arian. Pwede silang mag-file ng petition na tinatawag po nating jointly file a verified petition sa korte. Kung saan ito ay voluntary dissolution of the absolute community or the conjugal partnership of gains and for separation of property. Yan. Ngayon po, dito din papasok sa yung Article 137 na kapag napaghiwalay na yung inyong property, once the separation of property has been decreed, ay kailangang magkaroon ng liquidation or kailangang i-liquidate yung inyong conjugal property at yung absolute community of property nang sa ganon ay maayos nating makita yung tamang paghahati and also ayon din ito sa Civil Code. Yan, sa Civil Code. Ngayon po sa Article 138 ayon dito na kapag matapos na na-dissolution na yung absolute community or the conjugal partnership, the provision and complete separation of property shall apply. So, kasama dito yung petition for separation of property at yung final judgment granting the same shall be recorded in the proper local civil registries and registries of property. Sa Article 140, isinasaad dito na ang separation of property ay kailangan hindi makapinsala sa karapatan ng mga creditor. So, ayun yung halimbawa, yung lupa nyo may utang, tapos ito ay part ng inyong
conjugal partnership of gains, tapos ay pinaghatian nyo, yung utang nyo na yung utang sa lupa ay kailangan nyo pa rin bayaran. So, yan. Sa Article 141 naman po, sa Article 141, kung sakaling, yun, napaghiwalay nyo na, kung sakaling nais nyong ibalik yung inyong regime of property o gusto nyong ibalik yung absolute community of property nyo at conjugal partnership of gains, so maaari siyang ibalik dito sa una, kapag ka ang civil interdiction ay na-terminate o yun nga, kapag ka natapos na yung civil interdiction, pagbabalik ng nawawalang asawa, pagbabalik ng kapangyarihan, maaaring ibalik yung granted power of administration. Sunod, sa pang-apat, kapag kayong dalawang mag-asawa ay nagkaayos na at nagsamang muli, pwedeng ibalik yung conjugal property at saka conjugal partnership at saka absolute community of property. Tapos sa number 5, when parental authority is judicially restored to the spouse previously deprived thereof. Sa 6 naman, kapag kayo ay nagkaayos na at nagkabalikan na at muling nagsama, just like number 4. Sa number 7 naman ay kapag kayong dalawa ay nagkausap at nag-agree kayong dalawa na ibalik yung regime of property nyo. So, yan. Pwedeng they agree to the revival of former property regime. No voluntary separation of property may thereafter be granted. So, lagi po nating tatandaan, sa pagbabalik po ng ating property regime, ng former property regime, so kailangan pa rin itong idaan sa legal na proseso para po mas maayos at sa hinaharap ay hindi magkaroon ng kaguluhan. Ayan. Sa Article 142 naman, the administration of all classes of exclusive property of either spouse may be transferred by the court to the other spouse. Dito naman, yung pamamahala ng isang lupa ay maaari nyong ilipat sa inyong asawa kung ito ay may dahilan na una, when one spouse becomes the guardian of the other. Pangalawa po, kapag ang spouse nyo ay judicially declared an absentee or nawawala. Pangatlo, when one spouse is sentenced to a penalty which carries it with civil interdiction. So just like kanina po, kapag ka napatawan ng civil interdiction ng inyong asawa at napatawan ng reclusion perpetua, pwedeng ibigay sa inyo o i-transfer sa inyo yung kanyang exclusive property. Pang-apat naman, when one spouse becomes a fugitive from justice or is in hiding as an accused in a criminal case. Kung siya po ay nagtatago at akusado sa isang ginawang krimen. Ayan, dadako naman po tayo sa Chapter 6, Regime of Separation of Property. Yan, last 2 chapters to go. Good day everyone. Ngayon po ay dadako naman tayo sa Chapter 6, Regime of Separation of Property. Ayan, dito sa Article 143, nakasaad naman dito na kung magpapasya ang magiging mag-asawa na paghiwalayin yung kanilang mga ari-arian habang sila ay kasal, meron silang mga patakaran na dito sa Chapter 6 na maaari nilang gamitin kung sakaling kinakailangan. Ang una na lamang ay yung marriage settlement. Ito ay yung kanilang napagkasunduan bago sila ikasal. Maaring nakapaloob doon sa agreement nila na kapag sila ay may naipundar na ganito ay ganyan na nakasulat o nakasaad din sa kanilang marriage settlement. Pangalawa, yung separation of property, kung saan maaari silang magpetisyon sa korte ng separation of property at ito ay pinapayagan lamang ng ating hukuman kung ito ay may sapat na dahilan. At ang panghuli ay yung suppletory, kung saan ito ay isang provision na nai-apply lamang when there is no specific agreement sa isang marriage settlement. Yan. Ngayon, sa Article 144 naman, dito ay nakasaad na ang paghiwalay ng pag-aari sa pagitan ng mag-asawa
ay maaaring tumutukoy sa kanilang kasalukuyang pag-aari sa mga ari-ariang kanilang makukuha sa inaharap o pareho. Sa madaling salita, kung ang mag-asawa ay magpapasya na paghiwalayin yung kanilang mga ari-arian, ay maaari nilang piliin na hiwalayin ang lahat ng kanilang ari-arian, pag-aari. Ang mga ari-ariang hindi na pagkasundo ang hiwalayin ay magiging pag-aari ng mag-asawa. Ayan. Halimbawa na lamang na meron kayong isang motor, dalawang kotse, isang bahay at isang lupa. Halimbawa na lamang ay yung kotse ay napagkasundoan nyo na tag-isa kayo. Tapos yung motor naman, halimbawa napagkasundoan nyo na kay Maria at Juan, napagkasundoan ni Maria at ni Juan na kay Juan na lamang yung motor kasi siya ay nagtatrabaho. Tapos, yung bahay at lupa, hindi kayo magkasundo kung kanino ba dapat, kung sino ba dapat ang may-ari ng bahay at lupa. Maaaring itong bahay at lupa na ito ay maging tinatawag nating absolute community property o pag-aari ninyong dalawa. Ayan. Ngayon, idadako naman tayo sa Article 141 kung saan ang bawat mag-asawa ay meron silang karapatan sa kanilang sariling pag-aari o yung doon sa exclusive property. Ito ay hindi na kailangan ng pahintulot ng isa pa upang gamitin o ibenta ito, kasama rin dito ang kanilang mga kita sa trabaho at ang kita nila mula sa kanilang ari-arian. Ito ay pumapatungkol lamang o tumutukoy lamang sa inyong mga exclusive property. Ayan, kung sakaling exclusive property at separation of property. Sunod, sa Article 146, ito yung pagbabahagi ng mag-asawa sa gastusin sa pamilya. Ayon sa kanilang kita. At kung hindi sapat ang kanilang kita, dapat silang magbayad batay sa halaga ng kanilang mga ari-arian. Ngayon ay dadako naman tayo sa Chapter 7 ng ito ang huling chapter ng ating Title 4, Property Relations between Husband and Wife. At ang Chapter 7 natin ay ang Property Regime of Unions without Marriage. So, kanina ang pinag-uusapan natin ay yung mag-asawa bago sila ikasal, no? Habang sila ikasal at pagkatapos sila ay naikasal, gusto nilang magkaroon ng sariling ari-arian at gusto nilang magkaroon ng hati sa mga ari-arian na kanilang kinita. Paano naman yung mga hindi pa mag-asawa? So, dito sa Chapter 7, tatalakayin natin kung habang kayo, halimbawa, kayo ay live-in partner, meron kayong naipundar ng mga gamit. Ano-ano nga ba yung mga gamit na dapat ay mapunta sa inyo at kanino ba talaga ito dapat mapunta? Ayan, dito sa Chapter 7, kabilang dito yung Article 147 at Article 148. Nakasaad sa Article 147 yung pagsasama ng walang o ng hindi pa mag-asawa. So sa artikulong ito ay tumatalakay sa sitwasyon kung saan ang isang lalaki at isang babae na may kakayahang magpakasal ay nakatira ng magkasama bilang mag-asawa nang walang benepisyo ng kasal o hindi pa sila kasal. Sa ganitong sitwasyon, ang kanilang sahod at sweldo ay pag-aari nila ng pantay-pantay. Ang mga ari-ari ang kanilang nakuha sa pamamagitan ng kanilang paggawa o industriya ay mapamamahalaan ng mga patakaran sa co-ownership. Kung ibig sabihin natin, magiging pag-aari nilang dalawa o maaaring maging pag-aari nila habang sila ay magkasama. Sa madaling salita, kung ang kita ng lalaki ay kita rin ng babae. Ayan. Sa Artikulo 148 naman, ito yung mga kaso ng pagsasama na hindi saklaw doon sa unang artikulo na ating nabanggit. So, dito sa Artikulo 148, ay tumatalakay ito sa mga kaso ng pagsasama na hindi saklaw doon sa Article 147. Sa mga kasong ito, tanging ang mga ari-ari ang nakuha ng magkasintaan sa pamamagitan ng kanilang aktwal na magkasamang kontribusyon ng pera, pag-aari o industriya ang magiging pag-aari nila ng magkasama. Ayan. Ang pagmamay-ari ng mga ari-ariang ito ay batay sa proporsyon ng kanilang mga kontribusyon. Kung walang katibayan upang mapatunayan ang kabaliktaran, ipinapalagay na pantay ang kanilang mga kontribusyon at ang kanilang mga bahagi sa pagmamay-ari. Ang parehong tuntunin at pagpapalagay ay nilalapat din sa mga magkasamang deposito ng pera
at mga ebidensya ng kredito. Ayan, sa madaling salita, kung ang isang lalaki at isang babae ay nakatira ng magkasama ng walang bisa ng kasal at hindi sumasaklaw sa Artikulo 147, yung kanilang mga ari-ari ang nakuha ng magkasama ay pag-aari nilang dalawa. Ang pagmamay-ari ay batay sa kanilang mga kontribusyon at kung walang katibayan upang patunayan, ipinapalagay na pantay nilang pag-aari ang lahat ng ari-arian nilang nakuha habang sila ay magkasama sa isang bahay o habang sila ay magka-live-in. Ayan. So dito po nagtatapos ang ating ang unang parte ng aking topic sa property relations between husband and wife na naglalaman ng chapters 1 to 7. Ngayon, dadako naman po tayo sa the family home.